What's up, yo, mga pageant fans and sa ating mga lovely listeners? This is Carl Loyola again and welcome to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversation. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Alright, for this video, we'll be talking about the 2024 scorecard of male pageantry here in the Philippines. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola. So for this episode, cover lang natin yung Big Six male pageants na sinasabi nga natin dito sa bansa. So sa Pinas, may tinagurian tayong Big Six male pageants. At ayun nga, ang Manhunt International, Supranational, Man of the World, Mr. International, Mr. World, at ang Mr. Globe. Though napaka-successful ng male pageantry sa ngayong 2024, ang mga delegates natin talaga nakakuha ng mga placements at nakakuha ng mga titles. Parang bihira nga yung mga na-unplace ata or parang wala ngang na-unplace for this year. Dun sa mga minor pageants, minor titles, marami ring mga nakakuha ng placements at maraming mga naka-crowns. Pero hindi na natin maiisa-isa, kaya dediretso na tayo sa tinaguriang Big Six male pageants ng bansa. But before that, let's talk about the male stereotypes in male pageantry. Kasi nga, unlike dun sa mga female pageants na lagi natin pinag-uusapan, bihirang-bihira nga na napag-uusapan ang mga male pageants, no? Unlike dun sa mga lagi natin sinusubaybayan. Pero ngayon, talaga namang namamayagpag na rin ang mga male pageants dahil kaliwat kanan na rin ang mga male pageants dito sa bansa at talaga namang marami na ring sumusuporta at marami na ring nakikiisa pag mga audition nga kaliwat kanan na rin ang mga auditions na nakikita nyo sa mga syudad, lalawigan, ayan. At talaga namang yung iba, bumibili pa talaga ng franchise. Katulad ng nangyayari sa female pageants ngayon, nagbibilihan na rin sila ng mga franchise. At nilalako na rin ang mga franchise na to ng mga Big Six pageants sa mga probinsya or syudad or lalawigan para naman magkaroon ng representasyon pagdating sa national pageant, no? So ayun, maganda na rin ang touring or ang system ngayon ng male pageants. Hindi na siya katulad dati na may mga stereotypes talaga tayo pagdating sa male pageants. Kasi nga, ang unang-unang stereotypes pagdating sa male pageants is yung exploitation talaga. Exploitation talaga ng mga kalalakihan pagdating dito na na-exploit nga lang daw yung mga kandidata. Kaya hindi siya ganun katunog ever since. So, yun nga, yung exploitation na to, naglilid siya sa lack of substance ng pageant. Kasi nga, may mga perception na yung male pageant talaga, nagpo-focus lang siya sa physical appearance rather than the contestants' personalities, talents, and advocacies. Unlike sa female pageant, diba? Ayun talaga yung hinahanap natin, no? Pero pagdating nga daw sa male pageants, sa physical aspects nga lang daw. So, sa physical aspects, yan, nabubulol tayo. Sa physical aspects nga lang daw to nagpo-focus, no? So, isa pa sa mga stereotypes pagdating sa male pageants ay ang toxic masculinity. Kasi nga, yung tradition natin or yung traditional views on masculinity, sometimes nagla-clash talaga siya sa idea na pag ang men or ang kalalakihan nga ay nag-participate sa isang beauty pageants, they are often seen as female. So, yun nga, talagang nauure talaga namang nasasabihan nga daw na Becky kapag nagpa-participate sa isang beauty pageant, isang straight male. So, yun yung isa sa mga stereotypes. Other than that is the lower popularity. Ayun nga, sabi natin kanina, generally, hindi talaga maka-attract ng attention and media coverage compared sa mga female pageants, making these pageants less known in our country. Pero nga ngayon, dahil na rin sa mga kaibigan natin sa media, ayan, ang mga content creators, nandiyan vloggers, ayan nga, mga pageant medias, na talaga namang nakakatulong na sa gayon na ma-highlight na rin ang male pageantry dito sa bansa. At unti-unti na nga rin nakikilala at dahil nga doon, nakakatulong din na umangat na nga pangalan ng bansa in terms of male pageantry. At ayan, nakita nyo naman ang resulta this year, no? Talaga namang nakakuha tayo ng maraming placements at maraming corona. Yun, so ano pa ba? Isa pa siguro sa stereotypes pagdating sa male pageantry is yung emphasis on looks nga. Gaya nga nung sinabi ko kanina, male contestants are often judged as heavily on their physical aspects or attributes with
with less emphasis sa communication skills. So, mas pinagtutuunan ng pansin sa ngayon yung physical appearance ng kalalakihan kaysa sa mga female pageants na sometimes solid talaga yung advocacy, yung communication skills, yun yung nakakuha ng corona. Pero pagdating sa male pageants, talagang tutuunan ng pansin talaga yung looks ng isang kalalakihan. So, yeah. Alright, so punta naman na tayo sa mga representative ng Pinas na talaga namang naka-place ngayon sa Big Six male pageant. So, nahin na natin si Kenneth Stromness na naka-second runner-up sa Manhunt International Philippines. So, si Kenneth Stromness galing siya sa Mr. Pilipinas Worldwide First Edition. So, last year to. Isa siya sa mga nakakuha ng title, though ang top crown sa Mr. Pilipinas Worldwide is supranational. So, isa si Kenneth, second highest crown ng Manhunt International sa Mr. Pilipinas Worldwide. At 2024 siya lumaban, so last May lang, at nakuha niya nga ang second runner-up finish. Ang Manhunt International ay napakatagal na pageant. Naalala ko, bata pa ako, napapanood ko na to. Isa sa mga memorable title holder dito ay si Brent Javier, na alam kong kilala nyo din sa mga batchmate natin. So ayun, hanggang ngayon mamayagpag pa rin ng Manhunt International at maganda ang placement ng Pinas dito dahil last edition, first runner-up ang bansa dito at ngayon nga, second runner-up naman si Kenneth Stromness. Next, Brandon Espiritu sa Mr. Supranational na ginanap naman noong July. Yeah, on July naman, nakuha ng Pilipinas ang kauna-unahang runner-up placement nito sa Supranational at ito nga ay nakuha ni Brandon Espiritu. Si Brandon Espiritu galing din siyang Mr. Pilipinas Worldwide second edition. So last year then 2023, siya yung nakakuha ng top crown last July. Although mataas ang expectation natin kay Brandon Espiritu kasi nga nasa Mr. Pilipinas Worldwide pa lang siya, talagang inaay na sa kanya yung supranational crown at sinasabing bagay nga daw siya sa corona dito until siya nga yung nakakuha ng top crown at siya yung sined natin sa Poland last July at sa kabila ng nasa short side nga si Brandon at mga kalaban niya ay talagang nasa tall side, talagang na-penetrate niya yung top 5, pumasok siya and eventually won the second runner-up crown. Next up, ang Man of the World 2024 naman, Man of the World 2024 Philippines na si Kenneth Kabungkal, wagi din as first runner-up. So, nakuha niyang representasyon last year sa Mr. Soft Pilipinas nang siya nga nakakuha ng top crown na Man of the World. And last September, ginanap nga dito sa Pinas yung pageant at sa kabila nga ng mga kalaban niya din na talaga namang dekalibre, especially yung nanalo na si Venezuela, no? Talagang hindi naman nagpatinag at nagpatalo itong si Kenneth. Talaga naman kukuha niya ang buong suporta ng Pinas dahil tinanghal nga rin siyang first runner-up during the Man of the World pageant. And isa si Kenneth sa mga inaay pa ng mga pageant fans na lumaban pa nga daw sa mga susunod na edisyon ng iba pa mga pageant kasi gusto nila makita ng mga pageant fans si Kenneth na mag-Supra kasi nga daw, ganito nga daw ang prototype ng Supra. Pinoy na Pinoy, as in Pinoy na Pinoy ang hulmahan. So baka naman daw tumugma sa hinahanap na prototype sa Supra sa Thailand. So yeah, inaay pa ng mga pageant fans si Kenneth. So tingnan natin kung makikita pa nga natin si Kenneth sa susunod na edisyon pa ng Mr. of Pilipinas kasi malamang nandun yung franchise ng Supranational . So what are your thoughts? Comment below kung gusto nyo pa makita si Kenneth. Next up naman natin, nakakuha ng main title sa 6 na isinabak natin sa Big Six male pageants, Dom Corilla na nakakuha ng Mr. Globe 2024. So sa Mr. Globe, minsan galante, minsan hindi ang organization sa atin kasi minsan lulubog-lilitaw din ang placements natin dito. And then luckily nakuha nga ni Dom Corilla ang main title last October lang. So si Dom Corilla naman galing din siya sa Mr. Pilipinas Worldwide. Batchmate niya din si Brandon Espiritu at dalawa nga sila sa mga nakaronahan na isinabak ngayong 2024 sa mga international pageants. Sa Big Six. May mga batchmate pa silang sinabak sa Cosmo, sa Man of the Year, tsaka sa International Ambassador pageant. So, yeah. Pero dalawa sila na naisabak sa main pageant for this year. So, yun na nga. Si Dom Corilla, nakuha niya yung
main title sa Globe, and during his pageant sa Mr. Pilipinas Worldwide, isa rin siya sa mga inaay nun kasi nga ang ganda ng prototype nga ni Dom, di ba, matangkad, ang ganda ng mukha, modelo talaga, modelesque, kaya at ganito talaga yung hinahanap rin kasing hulmahan ng Globe. At yun nga, hindi na napakawalan si Globe Corilla. Ayan, inilaban lahat ni Dom sa Thailand. At talagang, yun nga, siya yung nakakuha ng highest placement sa mga kalalakihan sa Big Six male pageants ngayon. And then, following naman si Marvin Diamante sa Mr. International pageant. Nakuha naman niyang representasyon nang nanalo siya sa Mr. International Philippines noong July lang. And then, last November, ginanap ang Mr. International pageant sa Cebu at talaga namang nakuha niya ang runner-up placement dito sa competition. Second runner-up na nakuha ni Marvin Diamante. So, kung magbabacktrack tayo, si Marvin Diamante galing sa Mr. Pilipinas. Last year din, kabatchmate niya si Kenneth Kabungkal. Unfortunately, nag-semis lang siya doon. But sino nga ang mag-aakala na babalik ulit si Marvin Diamante sa male pageantry, sasabak ulit sa isang pageant last July at nakuha niya nga ang representasyon ng Pinas for the MI pageant, Mr. International pageant, at talaga naman magkasabay pa sila ni Kenneth Kabungkal, nakabatchmate niya na sa Mr. Pilipinas, nagkasabay pa sila ngayon, no? Ang galing, no? At para sila nakakuha ng runner-up placement sa mga kani-kaninyang mga respective international pageants. So yeah, congrats sa limang mga nauna. At ang nagsarado nga ng Big Six male pageants ngayong taon ay si Kirk Bondat. At kung sino pa nga ang sinasabing makakakuha ng highest placements at talagang ine-expect na makakuha ng titulo kasi nga gawa ng prototype niya, diba? Pero siya nga ang talagang nakakuha ng pinakamababang spot, which is nag-semis nga lang si Kirk. Hindi niya na-penetrate ang top 5 pero talagang nilaban tayo ni Kirk. Nakita niyo naman kung paano siya lumaban sa Vietnam during his stint at talaga namang binigay niya lahat. Unfortunately, hindi talaga siya favorite ng organization. At talaga namang may ibang favorite ng organization at hindi nga siya yon. So, paano nga ba nakuha ni Kirk yung representasyon sa Mr. World or paano siya naging Mr. World Philippines? So, in 2022, nag-conduct ng screening or casting ang ALB Circle of Pageants. So, sila may hawak na Mr. World Philippines franchise. And then, 2022 pa lang nag-conduct na sila ng screening. However, ang balita noon, magpa-pageant na lang sila. Pero due to tight deadline, dahil nga nasa kanila rin ng Supranational Philippines, kailangan na mag-send ng representative doon. So, sa lahat ng mga nag-casting, nag-audition during that year, nag-appoint na lang or nag-assign na lang ang organization. So, isa sa mga in-assign din nila dito ay si Raed Alsgayer na in-appoint nila sa Supranational Philippines noong 2022 na ngayon nga, si Raed na ang Man of the World for the 2025. And then si Kirk naman ang napunta sa Mr. World. Akala ng lahat, yung Mr. World gaganapin noong 2022, pero na-move siya 2023 until nag-2024 na nga doon na siya naganap. So, 2 years ang inantay ni Kirk, 2 years ang preparation niya. Tapos, nung natuloy na nga sa Vietnam pageant, yun nga, yun nangyari. In spite of his preparation, talaga namang, yun lang talaga yung inabot na placement. At sa kanilang 6 nga, si Kirk nga yung nakakuha ng pinakamababang placement. But still, kudos to Kirk kasi nga, nakita natin yung kalibre ni Kirk eh. Talagang, ang angas ng kalibre ni Kirk, no? Talaga namang perfect for a representation para sa Pinas. So yeah, again, maganda ang placement natin sa Big Six male pageant. So asahan natin ang mga sa susunod na taon pa or next year, talaga namang makaka-snatch tayo ng mga crown dito sa Big Six male pageants na talaga namang inaabangan natin. So what are your thoughts mga pageant fans? Comment below kung ano sa tingin nyo yung mga umubra sa mga kandidato na to, bakit nila na-penetrate yung competition at ano bang naging mali? Bakit ganito lang ang inabot ng ilan sa kanila? I wanna know your thoughts. Comment below. So yun nga, marami nga sa mga contestants ngayon, sa mga sumasali ngayon sa mga male pageantry ay ginagawa lang stepping stone ang pagsali para ma-pursue yung mga careers nila in modeling, acting, or other professional fields. Kasi nga, yung exposure and experience na magigain nila dito
ay talaga namang makakatulong para mag-open ng napakaraming pinto para naman sa iba't ibang mga oportunidad, especially sa showbiz nga or business or kahit saan man na tahakin nilang industry. And for me nga, I'm glad na talaga nabibigyan ng recognition at unti-unti nang nakikilala at sinuseryoso ang male pageantry dito sa bansa in spite sa mga stereotypes na nabanggit natin kanina. So, glad na during this era marami na nagpa-participate at hindi na ganun yung tingin pagdating sa male pageantry. So nag-change na talaga yung norms na talaga namang yung changing norms na ito is slowly but surely challenging man, but it's redefine na the traditional notions of masculinity na talaga namang pinapakita na ngayon na kaya nang i-embrace ng mga kalalakihan yung appearance nila, kaya na rin express yung sarili nila at mag-stand talaga on their own beliefs without being confined, outdated sa mga stereotypes na nabanggit natin kanina. So what are your thoughts, mga pageant fanies? Again, I wanna know your pageant or I wanna know your thoughts. So i-comment nyo na lang yan dyan. Alright, again, before we wrap up, we will answer some of your burning questions in our Q&A segment. So if you have questions that you'd like me to answer in our future episodes, be sure to send them dyan sa ating comment section para naman masagot natin yan sa mga susunod na episodes. And syempre, thank you so much for tuning in today's episode of the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversation. So if you enjoyed this episode, please palambing naman, i-hit nyo na yung like at mag-subscribe na rin kayo para makagawa tayo ng mga future episodes sa mga susunod na araw. So until next time, mga pageant fanies, stay fabulous, keep shining, and paalam. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.